Isipin mo ito, 1,000 taong perpektong kapayapaan. Mhm. Walang sakit, walang krimen, as in walang anumang bahid ng kasamaan o panlilinlang sa buong mundo. Kung ikaw yung nakatira doon, iisipin mong tapos na ang laban, di ba? Oo, parang utopia na. Eksakto, naabot na ng sangkatauhan yung utopia. Pero sa pagtatapos ng milenyong iyon, bale pagkatapos ng 10 siglo ng perpektong pamumuno, bilyon-bilyong tao ang biglang mag-aaklas Grabe. para sirain yung mismong lipunang nagbigay sa kanila ng kasaganaan. Mhm. Paano nangyari iyon? Bakit tatalikuran ng tao ang paraiso? So, sa ating malalim na pagsisiyasat ngayon, iyan eksakto ang hihiwain natin. Mhm. Ang ating misyon ngayon ay suriin ang isang napakapartikular na dokumento mula sa kurikulum na tinatawag na Adventures in the Story of Hope. Specifically, yung Lesson 47 nila, yung Satan's Final Doom. At para malinaw agad sa simula pa lang, Tama. ang ginagawa natin dito ay hindi para mangaral o pilitin kang pumanig sa isang partikular na relihiyon o paniniwala. Objektibo lang nating susuriin yung teolohikal na naratibo ng tekstong ito at titingnan natin kung ano ang ibinubunyag nito tungkol sa mismong kalikasan ng kasamaan at syempre ng puso ng tao. Ang nakakapukaw ng isipan dito ay kung paano kinakategorya ng curriculum yung bahaging ito ng kasaysayan. Kasi tinatawag nila itong judgment era o yung panahon ng paghuhukom. Okay? Sa teolohiya kasi ng dokumento, yung orihinal na rebellion means hindi lang iyon basta nakasira sa buhay ng tao dito sa lupa. Nagdulot ito ng isang malawakang cosmic tension. Isang kosmikong tensyon, kumbaga. Oo, kosmikong tension sa lahat ng antas ng universo. Parang nawasak yung balanse ng buong espiritual na mundo. Kaya itong huling kabanata kung saan tatalakayin natin yung tuluyang pagdudurog sa pinagmulan ng kasamaan, ito yung nakikita nilang nag-iisang paraan para maresolwa yung tensyong yon, para maibalik ang ganap na kaayusan. Okay, himayin natin ito. Kasi para maintindihan natin kung bakit ganoon katindi yung kinakailangang resolusyon sa dulo, kailangan muna nating balikan kung saan ba talaga nag-ugat ang tensyong ito. Tama. Dahil madalas, kapag narinig natin ang pangalang Lucifer, ang naiisip agad natin ay isang halimaw, di ba? Mula sa simula. Parang may sungay agad. Oo. Pero yung ibinibigay na background ng teksto, nagpapakita ng isang trahedya ng pagmamatas. Tama ba? Isang napakalaking trahedya talaga. Kasi ayon sa naratibo ng teksto, si Lucifer ay hindi naman nilikhang masama. In fact, inilalarawan siya bilang isang nilalang na napakaganda, napakatalino, at may napakataas na posisyon. Wow! Subalit yung mismong katalinuhan at kagandahang iyon, yun ang naging mitsa ng pagbagsak niya. Naging mapagmataas siya. Hindi na siya nakontento na siya ay nilikha. Gusto niyang palitan yung manlilikha. Gusto niya yung trono. Gusto niya ang trono ng Diyos. At dahil sa rebelyong ito, pinalaya siya sa orihinal niyang posisyon sa espiritual na mundo. Tapos doon na nagsimula yung kampanya niya. Dahil hindi niya matalo ang Diyos ng direkta, Umatake siya sa iba. inatake niya yung pinakamamahal na nilikha ng Diyos, yung sangkatauhan. Siya yung kinikilala bilang ang ahas na nanlinlang kay Eva doon sa Hardin ng Eden, na siyang nagpasok ng kasalanan at kamatayan sa mundo ng tao. So mula sa sandaling iyon sa Eden, nagkaroon na agad ng lamat yung universo. Nagkakabitak na. Pero hindi naman hinayaan ng naratibo na magtagumpay ng tuluyan yung panlinlang na iyon. Kasi ayon sa dokumento, agad na naglatag ng counterattack o ganting tugon. Diyan pumapasok yung napakahalagang pangako mula sa Genesis 3:15. Binibigyang diin talaga yan sa aralin kasi agad na ipinangako na may isang supling mula sa linya ni Eva na dudurog sa ulo ng ahas. Sa terminolohiya ng curriculum, tinutukoy nila itong supling na ito bilang ang Satan Crusher. Satan Crusher? Oo, na walang iba kundi si Jesus. Kasi ipinapaliwanag ng teksto na ang pangunahing kapangyarihan ni Satanas ay ang kamatayan, yung kakayahang hawakan ang mga tao sa takot dahil sa kanilang mga kasalanan. Right. Mangmamatay ang Satan Crusher sa krus
Doon niya binayaran yung parusa ng kasalanan, kaya nakansela yung legal na hawak ni Satanas sa kamatayan. Kumbaga, nakatanggap na siya ng nakamamatay na sugat doon. Pero alam mo, ang nakakalito minsan sa mga ganitong epikong naratibo ay yung timing. Kasi kung natalo na siya roon sa krus, bakit meron pang patuloy na alitan hanggang ngayon? Magandang punto yan. At dito papasok yung isang napakakakaibang yugto sa teolohiya na tinatawag nilang milenyo o millennium. Isipin mo itong milenyo bilang isang 1,000 taong quarantine period para sa kasamaan. Walang tukso, puro kapayapaan. Ano ba yung eksaktong nangyayari sa loob ng 1,000 taong ito? Bali ang milenyo, ayon sa teksto, ito yung literal na 1,000 taong paghahari ni Jesus dito sa lupa bilang ang tanging hari. Sa yugtong ito, hindi lang basta pinipigilan si Satanas, siya ay pisikal at espiritual na igagapos. Ikukulong siya sa isang lugar na tinatawag na bottomless pit. Isang walang hangganang hukay. Oo. Ibig sabihin, yung buong universo ay makakaranas ng isang mahabang panahon kung saan ang nag-iisang arkitekto ng tukso at kasamaan ay ganap na nakahiwalay sa sangkatauhan. Wow, naka-quarantine nga talaga. Inilalaraw ito ng mga scholars bilang isang panahon ng hindi maisip na pagpapala. Walang panlinlang na bumubulong sa isip ng mga tao, walang naguudyok ng digmaan at walang naghahasik ng poot, isang perpektong lipunan sa ilalim ng isang perpektong pamumuno. Pero teka, iyan yung dahilan kung bakit nakakabaliw itong susunod na bahagi. Dahil kung ikaw ay nabuhay sa panahong ngayon, makikita mo yung rurok ng potensyal ng sangkatauhan. Walang korupsyon, walang krimen. Kaya napapaisip ako, kung perfecto na ang setup na ito, kung na-quarantine mo na yung pinangmulan ng kasamaan, bakit kailangan pang pakawalan yung pinakamalaking kalaban sa dulo? Bakit idadamay mo pa yung bilyong-bilyong tao na sanay na sa kapayapaan? Yung pagpapakawala sa kanya ay hindi para bigyan siya ng pangalawang pagkakataon para magbago. Yung theological na layunin ng pagpapalaya kay Satanas ay para maglantad ng isang malungkot, ngunit napakahalagang katotohanan. Katotohanan tungkol saan? Tungkol sa mismong kalikasan ng mga taong nabuhay sa loob ng milenyong iyon. Kasi, pagkaraan ng eksaktong 1,000 taon, papakawalan siya mula sa kulungan niya. Okay. At syempre, lalabas siya na may naimpong 1,000 taong galit, di ba? Agad siyang lilibot sa mundo para maghanap ng mga kaalyado. At ang nakakagulat sa naratibo, Ano? wala siyang nahirapang makumbinse. Makakapag-ipon siya ng isang rebelding hukbo na ayon sa teksto ay kasing dami ng buhangin sa tabing dagat? Wait, teka. Milyon-milyon o baka bilyon-bilyong taong sasama sa kanya? Paano mangyayari yon? 1,000 taon silang namuhay ng walang digmaan. Nakita nila yung pisikal na katibayan ng kabutihan araw-araw. Tapos sa isang iglap, tatalikod sila para sumama sa isang nilalang na halatang may layuning manisira? Nakakagulat talaga. Anong klaseng psikolohiya yung tumatakbo sa mga taong ito? Dito ginagamit ng mga teacher's notes ng curriculum yung pariralang shallowness of their profession o yung kababawan ng kanilang pananampalataya. Tingnan natin yung psikolohiya ng isang utopia. Yung mga henerasyon na ipinanganak sa loob ng milenyo, sumusunod sila sa kabutihan, hindi dahil kinailangan nilang pumili sa pagitan ng mabuti at masama ng may matinding sakripisyo. Sumusunod sila dahil iyon yung uso, iyon yung madali at iyon yung ligtas. Kasi walang ibang option. Eksakto. Dahil nakakulong yung pinagmulan ng tukso, walang sumusubok sa lalim ng mga pinaniniwalaan nila. Naging mababaw na tradisyon lang yung katapatan, hindi siya isang personal at matibay na desisyon. Dito itong mas nagiging kawili-wili. Kasi, ibig sabihin wala silang immune system laban sa tukso. Oo, parang ganun nga. 'Di ba? Isipin mo, kung ipinanganak ka sa isang mundong walang sakit, hindi makakabuo ng antibodies yung katawan mo kasi wala naman siyang nilalabanan. Kaya nang biglang lumabas si Satanas at nag-ulok ng alternatibo, nagpakawala ng virus ng tukso tulad ng kapangyarihan o kalayaan maging sarili nilang batas, wala silang depensa.
Wala silang panlaban. Ang bilis nilang gumuho. Nakakabaliw isipin na yung pagsunod nila sa batas sa loob ng 1,000 taon ay default setting lang pala nila. Hindi iyon isang sinadyang pag-ibig. Ibig sabihin, yung kawalan ng tukso sa loob ng 1,000 taon ay hindi otomatikong nangangahulugan ng tunay na katapatan. Kapag nailapag na yung tamang pain, doon lalabas ang tunay na kulay ng tao. At yung konsepto ng pain na yan, pinalawig yan ng napakaganda sa dokumento. Gumamit yung mga guro ng analohiya ng isang mangingisda. Okay, paano yan? Ang isang ekspertong mangingisda, hindi naman yan nagtatapon ng kahit anong pain sa tubig. Alam niya ng eksakto kung ano yung paboritong kainin ng partikular na isda na gusto niyang hulihin. Kapag yung pangunahing manlilinlang ang nangingisda ng tao, hindi niya gagamitin yung pain na hindi mag-click. Gagamitin niya yung pain na eksaktong babagay sa kahinaan mo. Kumbaga, kung tao ang huhulihin mo, hindi bulate ang gagamitin mo sa kawil. Ayon sa teksto, ang gagamiting pain ay yung mga bagay na direktang umaapela sa mga lihim na pagnanasa natin. Maaaring ito ay labis na kayamanan, alak, kasikatan, o yung pinakanakakalasing sa lahat. Ano yun? Ay silang maging sarili nilang Diyos, na wala silang susunding autoridad. Ipinapaalala ng dokumento na mula pa noong linlangin niya si Eva doon sa Eden, kung saan inalok niya yung prutas na magbubukas daw ng mata nila para maging tulad ng Diyos, hindi na nagbago ang estilo niya. Same tactics. Oo, parehong taktika. Inaalam niya kung ano yung lihim mong pinapangarap, binabalot niya iyon sa magandang pangako, at yon ang inilalawit niya para kumagat ka. At gumana ulit. Pagkatapos ng 1,000 taon ng kapayapaan, kumagat pa rin ang bilyong-bilyong tao. Nakakapanindig balahibo kung iisipin mo. Lalo na para sa atin na nagsusuri ng sarili nating mga desisyon ngayon, na ang bawat isa pala sa atin ay may katumbas na pain kung hindi tayo mag-iingat. At ngayon, nabuo na itong napakalaking rebelding hukbo. Mula pa sa iba't ibang sulok ng daigdig. Sa teksto may ginamit na partikular na termino para sa kanila, di ba? Oo, binabanggit ng teksto yung pangalang Gog at Magog. Para sa mga nag-aaral ng propesya, ang mga salitang ito ay matagal nang ginagamit bilang simbolo para sa isang malawakan at pandaigdigang koalisyon. Hindi lang ito isang maliit na tribo. Isa itong higanting alyansa ng mga bansa na pinag-isa ng kanilang galit at pagnanasang magrebelde. Wow! At ang buong puwersang ito ay magmamarcha patungo sa isang sentral na lokasyon. At ang lokasyong yun ay ang Jerusalem, yung tinatawag na lungsod na mahal ng Diyos. Dito gaganapin ang tinatawag nilang final siege o yung huling pagkupkob. Kaya kung ikaw ang nagbabasa nito at nanonood ka ng mga epic fantasy movies, aabangan mo na yung pinakamalaking labanan sa kasaysayan. Di ba? Oo, expected mo yun. Bilyong-bilyong tao nakataligid sa lungsod. Inaasahan mo yung paghaharap ng mga hukbo, yung mahabang palitan ng taktika, yung mga madugong labanan bago magkaalaman kung sino ang mananalo. Paano inilarawan ng aralin ang komprontasyong ito? Dito makikita yung matinding kaibahan ng imahinasyon natin at nung theological na naratibo. Bakit? Kasi walang epic battle. Walang mahabang palitan ng armas. Ito ay lubos na anticlimactic mula sa pananaw ng isang digmaan. Ayon sa dokumento, sa sandaling mapaligiran ng hukbo ang lungsod at handa na silang umatake, pabababain agad ang apoy mula sa langit. Agad-agad. Oo. Sa isang kisapmata, tutupukin ng apoy na iyon ang buong hukbo ng mga rebelde. Tapos, ang pinakamalaking pagbabanta sa kasaysayan, binura ng walang kahit isang espadang na iwas-iwas. Para itong isang epic movie battle na inaasahan mong aabutin ng 5 oras, pero natapos sa isang iglap dahil sa apoy mula sa langit. Isang iglap, tapos ang bilyong-bilyong. Pero teka, nasa anong pasimuno? Si Satanas. Oo. Paano naman siya? Siguradong hindi lang siya basta magiging abuok kasama nila, tama? Mula doon sa umaasong labi ng napakalaking hukbong, iyon siya ay dadamputin, hindi siya basta mamamatay sa apoy na iyon para makatakas. Ayon sa aralin, siya ay direktang itatapon sa Lake of Fire and Brimstone
o yung lawa ng apoy at asupre. Dito nakasentro ang pamagat ng aralin natin. Ito yung kanyang final doom. Asupre, brimstone, pamilyar na mga salita sa mga lumang kwento pero ah, gusto kong ma-visualize natin ito ng mas malinaw. Ano ba ang technical at pisikal na paglalarawan ng teksto tungkol sa lawang ito? Bakit ito ang napiling parusa? Bale, yung brimstone, iyan yung lumang salita para sa elemental sulfur. Kung susuriin natin yung physical properties nito, kapag nasusunog ang sulfur, hindi siya naglalabas ng normal na kulay kahel na apoy. Hindi orange. Hindi. Naglalabas ito ng apoy na kulay asul, na napakainit, na minsan halos hindi mo makita sa liwanag. Bukod doon, yung proseso ng pagkasunog ay lumilikha ng sulfur dioxide gas. Delikado yun Sobra. Kapag nalanghap ito ng tao o anumang nilalang, humahalo ito sa moisture sa loob ng baga at nagiging parang sulfuric acid. Ibig sabihin, hindi lang ito nakakapaso sa labas. Ito ay isang lugar na sumusunog mula sa loob, nakakasakal at nakakabulag. Grabe. Isang lawa na nakakapasong asul na apoy na may amoy na bumabasag sa mga baga mo. Oo, isang detalyadong paglalarawan ng purong pagdurusa. Subalit, di ba lumalabas ang isang malaking theological na debate? Kaya ano ba talagang ibig sabihin nito? Bakit binibigyang diin ng teksto na hindi sila basta-basta maglalaho? Kapag inihagis ba siya roon, iyon na ba yung katapusan ng eksistensya nila? Yung tinatawag nilang annihilation? Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, malinaw na nilalabanan ng teksto ang ideya ng annihilation. Binibigyang diin ng aralin na ang lawa ng apoy ay lugar ng walang hanggang paghirap at ang pinakamatibay na patunay nila doon, yung mga nauna na roon. Nauna, Oo. Pagbagsak doon ni Satanas, natagpuan niyang nandoon na ang tinatawag na beast at ang false prophet. wait, teka. Sinasabi mo bang pagdating niya doon sa lawa, may nauna na sa kanya? Hindi ba nakakulong siya sa bottomless pit sa loob ng 1,000 taon? Eksakto. Ang beast at ang false prophet, sila yung mga leader na nanguna sa pandaigdigang rebelyon bago pa man magsimula yung 1,000 taong kapayapaan. Sila ay itinapon na sa lawang iyon bago pa iginapos si Satanas. At nang itapon si Satanas, makalipas ang 1,000 taon, itong dalawang leader na ito ay buhay pa rin at patuloy na naghihirap. Yan yung ginagamit ng kurikulum para patunayan na ang parusang ito ay hindi mabilis na pagbubura. Isa itong pagdurusan na magpapatuloy araw at gabi magpakailanman. Kaya para itong bitak sa pundasyon ng isang matayog na gusali, kahit pinturahan mo ang pader, kahit gumawa ka pa ng 1,000 taon ng perpektong lipunan, hindi magiging ligtas yung buong estruktura hanggat hindi mo inaayos yung bitak sa pinakailalim, di ba? Napakaangkop na metapora. So, yung pagkakakalang ba nila, magpakailanman sa lawa ng apoy, iyan ba yung theological na semento na permanenteng nag-aayos sa bitak na yon? Kung babalikan natin yung concept ng cosmic tension, yung kasamaan ay hindi isang bagay na pwede mo lang walisin sa ilalim ng rug. Ang walang hanggang pagkabilanggo ng lahat ng elemento ng kasamaan, iyan ang kumpletong nag-aalis ng tension mula sa spirit world. Ito ang nagtitiyak na hindi na muling masisira ang perpektong kaayusan. Wow. Balikan nga natin yung buong tahak ng kwentong ito. Nagsimula tayo sa rebellion ni Lucifer sa langit, tapos yung 1,000 taong quarantine, tapos yung huling panlilinlang gamit yung tamang pain, hanggang umabot tayo sa lawa ng apoy. Binuo talaga ng kurikulum ang isang detalyadong mapa kung paano wawakasan ang kasamaan. Oo, napakakomprehensibo ng pagkakalatag nila. Ngayon, maaari mang itanong sa sarili mo, bakit ba ito mahalaga sa iyo? Bakit natin hinimay itong dokumento? Ano man ang personal mong paniniwala, ang mga naratibong tulad nito ay nagsisilbing malalim na salamin. Ipinapakita nito yung panganib ng shallowness of profession, na yung kawalan ng pagsubok ay hindi katumbas ng katapatan. At laging merong pain na inihahanda para sa atin, kaya mahalagang suriin kung gaano kalalim ang ating sariling mga pinaniniwala. At habang sinusuri natin yan,
Iiwan namin kayo ng isang kaisipan na pagmumunihan. Kung ang 1,000 taon ng perpektong pamumuno, kapayapaan, at kawalan ng tukso ay hindi pa rin sapat para baguhin ang tunay na puso ng milyon-milyong tao, ano nga kaya ang sinasabi nito tungkol sa tunay na bigat ng ating kalayaan na pumili, yung ating free will? Maaari kaya ang tunay na pag-ibig at katapatan ay masusubok lamang kung mayroong opsyon na tumalikod? Nakakabalyo na kaisipan yan. Kung walang option na magrebelde, may halaga ba yung pagiging mabuti natin? Yan ang iwan namin sa iyo para pag-isipan. Patuloy na magtanong at mag-usisa sa bawat detaling nababasa mo. Hanggang sa muli, ito ang ating malalim na pagsisiyasat, mabuhay ka at patuloy na mag-isip ng malalim.